sinasabi tungkol sa edukasyon ng edukasyon ng Pilipinas sa ngayon. Ang edukasyon ng mga Pilipino sa ngayon ay talagang pwede mong sabihin na nasa aso na eh, no? Walang magandang naging progreso ang edukasyon. Instead na mag-progress ang education, lalong bumababa ang kalidad ng edukasyon araw-araw. Una, sa dahilan ang mga proyekto, ang mga projects, ang mga experiments, ang mga libro, ang lahat ng bagay na ginagamit natin sa edukasyon ng Pilipino ay nag-educate tayo ng foreigner. Kasi foreign books, foreign ideology, foreign lahat, pati yung mga konteksto na itinuturo, foreign. Lahat foreign. Kanya, hindi umaasenso ang Pilipinas. Pangalawa, una yon. Pangalawa, ang pondo ng edukasyon ay hindi napupunta sa dapat puntahan. Napupunta sa magandang kamay. Pangatlo, ang edukasyon natin ay kulang na kulang sa dami ng mga bata. Sa dami at sa laki ng enrollment ay napakakaunti ang mga paaralan. Kaparis na lang dito sa Payata C na meron 17 kwarto na 2,000 bata ang pumapasok. Hindi magkasya ang bata. Sobra-sobra ang dami ng bata umaapaw sa loob ng silid-aralan. Paano magkakaroon ng edukasyon? Saan mo pupulutin ang edukasyon na sinasabi nating how was it? Yung sinasabing good basic education. Sa buong daigdig tayo ang isa sa pinakamababa ang achievement. Bakit? Paano mapaparami ng teacher ang achievement? Paano maitataas ng bata ng teacher ang achievement? Dahil sa dami ng bata sa loob ng silid-aralan na hindi na kayang i-control ng guro. Pagkatapos sasabihin, teacher factor. Bakit hindi natin sisihin yung government factor? Na doon naman nakasalalay talaga. Sabi, free education. Free. Yes, free. Kanya nga nila ibinigay na free kasi walang libro, walang pasilidad, kulang ng teacher. So yung ratio ba ng teacher sa estudyante? Dito ngayon, out of 2,000 na bata, 2,000 plus, sabi na natin 2,300. 2,300 has only 36 teachers. So, mabagsak na 1:2 lang. 1 is how many? Isang buong barangay, isang teacher. Recite! So what we need is really to hire more teachers. Sabihin nila yung mga teacher mahihina. No, walang teacher na mahina. I don't believe in it. Walang mahinang teacher. Ang meron ay mga paaralang walang gamit. Yun. Marami yun. Paaralang walang gamit. Kanya, ang edukasyon natin ay hindi iigi at hindi magiging maganda. Not unless ang tatanungin nila ay mismong ang mga guro na nasa field. Kung ang tatanungin lang nila ay yung mga opisyalis, walang ibibigay yan kundi puro maganda. Kami ang tanungin sa field at sasabihin namin ang katotohanan bakit mababa ang nakukuha ng mga bata. Dahil walang gamit. Librong-libro lang, bulok. Bulok na libro meron kami. Pero yung librong pakikinabangan pa ng bata, we do not have.
recite! Balik tayo dun sa education system ng Philippines. Ano sa tingin mo yung paano tayo makabangon mula dun sa pagkakalugit natin sa kalagayan sa sitwasyon? Na ganito yan kasi. Tayo ang may pinakamagandang mga batas sa edukasyon. Tayo ay may mga magagandang Republic Act para sa edukasyon. Ang gaganda niyan talaga. Kasi ang Pilipino, mahusay gumawa ng batas pero hindi nagagawa. Ngayon, kung yung mga batas na yan ay sinusunod at ginagawa at in toto talagang gagawin, we have the best educational process in the whole world. And diferensya, wala. Yung pera para pambili ng magandang libro, ewan ko kung saan napunta. Yung pambili ng building, napunta kung saan-saan. Sit down, bibilangin ko ako nila. 1. Yun, naka-apat lang. Last question, ano sa tingin niyo mas maitutulong pa ng Ateneo para... Malaki pa maitutulong ng Ateneo. Ang kanyang maitutulong hindi lamang sa pagbili ng lupa, kundi sa pagdaragdag ng kaalaman ng mga guro through seminars and scholarship ay matuturuan niya at mababago niya ang pananaw ng aking mga guro at ng aking mga mag-aaral at magulang. Pangatlo, alam ko malaking halaga ang magagastos kung sakasakali. Gusto ko sanang itulong sa amin ng Ateneo de Manila University na sana ay magkaroon ng isang rigid na seminar on values education para mabago ang pananaw ng mga guro at magulang at magsama-sama kami para maiyayos ang pagpapatakbo ng paaralang elementarya ng Payatas City.